Kumusta mga boss? Welcome sa aking channel. Panibagong araw, panibagong tutorial na naman ang mai-share ko sa inyo. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng multimeter at kung ano-ano ang mga electronic components na pwede nitong maitis. Mahalagang alam nyong gamitin ang multimeter mga boss, lalo na't may mga motor kayo para ma-identify nyo kung ano ang mga sira ng iyong mga motor sa mga electronics. At para hindi na kayo manghula-hula kung ano ang sira ng inyong mga motor. So yon mga boss, sisimulan ko na ang pagtitest. At ito mga boss, ang una kong ititest ay ang voltahe ng baterya. Yan. Titest natin yan gamit ang multimeter. At para matest ang voltahe ng battery ay isiset nyo lang itong multimeter sa DC o direct current. Yan mga boss. Halimbawa itong baterya ay nasa 2 volts lang. So isiset mo siya sa 2 volts. Dapat hindi mababa sa voltahe ng iyong ititest para hindi masira ang inyong multimeter. At ito mga boss, ititest ko na yung battery kung ano na lang ang voltahe na nasa loob nito. Kung hanggang 2 volts pa ba ito o maliit na lang. So yon, 1.4 lang yung laman ng battery. Next naman ay ititest natin ang resistance. Itong spark plug yung gagamitin natin sa pagtitest kasi may resistor to sa loob. Sa pagtest naman nito, ang yung multimeter ay ilalagay nyo sa may ohms para matest natin yung resistance sa may 20k. At ang test probe naman ito, pwede yan kahit ipagbabaliktad nyo pagkalagay. Wala naman problema yan, gagana yan. Ayaw pa mag-reading Yan, 6.21 yung reading niya. Yan, ulitin ko. Ayaw na naman mag-reading. Yan, 6.21. 6.21. Ganon lang mag-test ng resistance mga boss. Isiset nyo lang sa ohms. Next naman ay mag-test tayo ng continuity. At ilalagay nyo dyan sa may yung ganyang logo. Yan. Pag nagtitest kayo ng continuity, dyan nyo ilagay. Yan. At ang ititest ko ay itong fuse. Ititest natin kung putol na ba ito o hindi pa. Pag magtitest ng fuse mga boss, sa continuity nyo lang ilagay. Yan. So yun mga boss, nagre-reading siya. So ibig sabihin ay hindi pa ito putol. Connected pa siya. Yan Okay. Sa mga wirings, continuity lang din yung isiset nyo dyan para malaman nyo kung connected pa ba ito o hindi na. Yan. Idurugtong nyo lang sa bawat dulo. Pag may reading, ibig sabihin
hindi pa putol yung wire na yan. Yan, ganyan lang mga boss, madali lang. Next naman ay magda-diode test tayo. Ito, i-check natin yung diode niyan sa loob kung okay pa ba. Yan yung ano, yung tawag ba dyan, rectifier regulator ng motor. Yan, dyan yung nagcha-charge ng ano, baterya. Dyan dadaan yung kuryente galing stator. Sa pag-test naman ng diode ay dapat yung kuryente ay iisang direksyon lang yung pinoproduce niya at hindi dapat bumabalik. Yan mga boss, ilagay nyo lang yung test probe sa positive at yung isa naman ay sa charging. Pag ganyan na may reading, ibig sabihin nagcha-charge pa yan. Pero medyo pasira na kasi mababa na yung ano na reading. At kung baliktarin nyo naman yung test probe ay dapat wala kayong makita ang reading, ganyan. Ganyan dapat. Ibig sabihin yung diode niyan ay okay pa. I mean gumagana pa pero hindi na ganun ka kondisyon. Next naman ay magsusukat tayo ng ampere ng battery. At ang multimeter naman ay ililipat natin yung kulay pula. Yan. Ililipat natin dyan sa may 10 ampere na max. Yan. Yan natin ililipat para safety yung multimeter nyo. Tapos ilalagay nyo dyan sa 10A o 10 ampere. Yan. Yan 1.56 1.50 iba-iba. Next naman ay mag-test tayo ng voltahe. Bali yung outlet yung iti-test natin, live wire. Dapat sa pag-test niyan mga boss ay maingat kayo at dapat focus kayo sa ginagawa nyo para hindi kayo madisgrasya kasi live wire na yan. At sa test probe niya mga boss, yung kulay pula na nilipat ko kanina ay ibalik nyo naman dyan sa kabila para dyan tayo mag-set para mag-test ng voltahe ng AC current o alternating current. At ang multimeter nyo ay ilagay nyo siya sa 600 volts. Yan, sa may gilid. Para hindi puputok yung multimeter nyo. Kung halimbawa ilagay nyo sa 200 volts, yung standard natin dito na voltahe is nasa 200 plus pataas. Kaya dapat sa 600 nyo ilagay para safety. At yan mga boss, papailawin ko muna para klaro talaga yung digital niya.
Ganyan lang mag-test ng AC current mga boss. Ilagay nyo lang yung test probe nyo magkabilaan. Yung sa dalawang butas na pagsasaksakan nyo ng plug. Yan, ilagay nyo lang yan dyan. Tapos yan, yung reading nya. 243. So, ganun lang kadali mag-test ng live wire mga boss sa outlet. So, ganun lang kadali mga boss kung paano gamitin ang multimeter. Basta alam nyo lang kung saan nyo ilalagay, kung ano yung ititest nyo. Dapat alam nyo para hindi kayo magkamali sa pagtitest at hindi kayo madisgrasya. Dito ko na tatapusin mga boss. Pasubscribe na lang ng aking channel at palike na din. At salamat sa panonood mga boss.